Hello, hello, Gemini Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading for December 29 hanggang January 4. So mga Gemini, ano po naghihintay sa inyo sa mga petsa na yan? We'll see, we'll see. Inhale and exhale, Holy Spirit, Spirit Guides. Ibigay natin kay Gemini ang mga mensaheng dapat nilang malaman para sa linggong ito. In your overall energy, meron po kayong wow, the Ten of Cups. Beautiful. In the area of what you need to focus on, the World card. Yuhu! Napakaganda. In the area of what you need, you have the Four of Pentacles. In the area of what's affecting your current energy, meron po kayong the Queen of Pentacles. In the area of your near future, the Devil card. In the area of your challenge for the week, meron po kayong the Two of Pentacles. In your fortune, wow, wala, natapos na. Lumabas na si Sun card, ibig sabihin, napakagandang linggo ito para sa inyo. Okay po? In your divine messages, meron po kayong Queen of Cups. At ang outcome nyo po for the week, ito po yun. Mamaya sabay-sabay po natin siyang bubuksan at the end. But first, mga Gemini, thank you po muna sa mga donations po ninyo ha. Saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Nako, malaking bagay po yan every time na meron po tayong libreng reading for Gemini dito sa ating channel. Salamat din po sa mga nag-like at saka po nagko-comment sa ating readings. Malaking tulong din po yan. Salamat po. So, in the background of your reading, meron kang, wow, the Nine of Cups. Alam mo na, Gemini, kung lagi ka nanonood sa akin, pag lumalabas to, time na for you to make a wish. Go ahead, pumikit ka na and make a wish. Malaking tulong ito para sa mga bagay na ninanais mo this time. Okay? So, Nine of Cups, ngayong linggong ito, it's all about your fulfillment, your happiness, your satisfaction. Kumbaga to pa rin mo yung mga bagay na magpapaligaya sa'yo. Kumbaga, wag mong hayaan na masayang yung okasyon or masayang yung pagkakataon to get what you want. Okay? It's all about you aligning yourself tungkol sa mga bagay na gusto mong makuha para sa sarili mo. No? Panahon to para abutin yan. Panahon to para wag magpadaig at kunin mo talaga yung gusto mo. Very, very good for you. Okay? Bigyan natin to ng card of the week. You have compassion. Embrace others' differences. Accept your own imperfections. So kumbaga, magkakaroon ka daw ng compassion with other people dahil makikita mo yung sarili mo sa kanila. Kung meron kang pinagdadaanan, meron din silang pinagdadaanan. Kung ikaw ay imperfect, sila din ay imperfect. So magkaroon ka ng compassion, pangunawa, simpatya para sa ibang tao. Okay? Napakahalaga nito. Especially in your core energy. You have the Ten of Cups. This is really happily ever after card. Kumbaga, ito yung season, ito yung linggo na talagang kakapitan mo yung mga selebrasyon pang pamilya. It's all about family occasion, family bonding, nurturing the relationship with them. No? So nakita ko rin dito dahil December 29 ito hanggang January 4, sisimulan mo yung taon with a family goal. Okay? Nakita ko dito there will be a family wish coming true at talaga namang sobrang saya ng pamilya kasi meron talagang malinaw na perspektibo pagdating sa mga pangarap. For example, meron sa inyo talagang happy family life ngayong bagong taon na ito. Baka kumpleto kayo mag-celebrate, sama-sama kayo. Meron iba, pagpasok ng Enero, meron ng mga bagong lilipatan, may family wish nga na makukuha, no? So talagang ito yung selebrasyong pampamilya. Kaya wag mo sayangin yung pagkakataon, no? Bond with them, cherish your family. Alam mo, nakita ko sa Facebook nung nakaraan na always celebrate Christmas and New Year kasi kumbaga magkakasama pa rin kayo and you need to be do not take for granted yung mga pagsasama ninyo kumbaga. So sulitin mo daw yung mga magagandang okasyon ngayon dahil ito yung time talaga para sa pamilya. Kasi pagpasok ng bagong taon, kanya-kanya na ulit kayo, 'di ba? Kanya-kanyang trabaho, kanya-kanyang pamilya, kanya-kanyang pangarap at goal sa buhay. Magiging busy na naman kayo. Pero ito yung panahon talaga na mag-get together and spend together. Okay?
Pero para naman po sa mga nasa abroad dyan, maraming paraan daw to spend with your family ngayong bagong taon. Maaaring through technology, no? So, make time. Marami namang iba't ibang paraan para mag-bond with family kahit malayo kayo sa isa't isa. Okay? Ten of Cups being clarified by the Four of Wands. Celebration galore. Talaga namang matagumpay na pagsasama. Ito ay party-party, having fun, no? Para po sa ibang Gemini dyan, nakita ko dito, meron ka talagang pampamilyang goal na matutupad para sa'yo. I don't know why. This is really about stability. You have 4-4 here, telling you you are protected, you are guided, your family is safe. Pati ganun ka din. Okay? Stability is here. Stable family life will be coming for you this time. Maayos ang lahat, getting together, getting along, no? Nakita ko talaga yung pampamilyang wish na matutupad para sa'yo. Meron sa inyo may kompletong bahay or patapos na yung binabayaran for something at talaga namang okay na, solid na. Kumbaga yung energy nyo, lahat kayo nag-celebrate na yan. Kasi parang gumugulong na on its right way. Parang ganyan. Okay? So, Gemini, since ito ay December 29, patulay sa January 4, talagang tutulay tayo sa dalawang magkaibang taon. Ano? So, ano ang mga handa mong iwan sa 2025 na ayaw mo nang dalhin sa 2026? Comment down below. Halimbawa, ayaw mo nang dalhin sa 2026 yung katamaran sa pag lilinis ang kwarto mo. Example. So, yung mga negative energy na yan, iiwan natin yan sa past para magkaroon tayo ng malinaw, magaan na energy this 2026. Comment down below, it will come true. Okay? In the area of what you need to focus on, meron po kayong the World card. Si the World card sinasabi dito, isara mo na, i-close mo na yung chapter sa nakaraan, move on na rin tayo. Kung meron kang mga bagay in the past na para bagang kumakapit ka pa din o hindi mo makalimutan, nako, panahon na to. Ito na yung sign mo, Gemini, to leave something behind. Huwag mo nang dalhin yan sa 2026. Pabigat lang yan or asungot lang yan. Time to rebuild your life again. Papasok ka kumbaga sa bagong chapter ng buhay mo. Okay? Sabi rin dito, kung meron ka daw dapat kompletuhin mo na. Baka mamaya nakabinbin pa yung mga papeles na yan na kailangan mo asikasuhin. So make sure na inaasikaso mo talaga siya. Okay? Kailangan talaga dito ay makompleto mo yung dapat makompleto para makalarga ka na. Okay? Some of you are traveling this season. Baka pupunta ka sa bahay ng jowa, o sa probinsya ninyo, o sa ibang bansa. Definitely travel is really para sa ibang Gemini dyan. Okay? So, saan kayo magbabakasyon, Gemini? Saan kayo magbabagong taon? Pauwi na ba kayo ng inyong probinsya o ng inyong mga kaibigan? What are your plans to celebrate New Year? World card, the Moon card. The Moon card here is telling you na mag-focus ka sa mga sagot sa iyong mga tanong. Marami kang mga alanganin or mga alinlangan din laban sa mga iba't ibang bagay. You don't know the answers, hindi mo alam ang gagawin, hindi mo alam kung saan ka pupunta. Marami kang question mark sa isip mo. Pero sabi ng yung spirit guides, we need to really push forward para sa mga tagumpay natin. Hindi porket hindi mo alam, hindi porket hindi mo kabisado or very very unclear ang daan patungo doon. Pero kung sigurado ka sa puso mo na eto na yung balak mong gawin, go push. Alam ng intuition mo ang dapat mong puntahan. Alam niya kung tutulay ka o hindi. Mararamdaman mo yan eh. So, sa kabila ng mga unanswered questions, your power to step out of your shell will be your superpower this time para magtagumpay. Huwag mo daw gamiting excuse na, ay hindi ko alam, ay hindi ako sigurado, ayoko na lang gawin. No. Lalo't higit na hindi mo alam, dapat lalo kang lalaban. Because you have the power to turn the page of your life for the better. Okay? Napakaganda niyan. In the area of what you need, meron po kayong the Four of Pentacles. Si Four of Pentacles bilang paalala sa iyo to Gemini na kailangan daw mag-ipon ha, kailangan daw yung pera mo binabantayan mo, yung lumalabas sa pumapasok sa iyong pera ay talaga namang kalkulado, naka-budget, pag hindi kailangan bilhin, huwag na munang bilhin. And also sabi dito, make sure na meron kang ipon ha. Saka consistent ka daw sa mga ipon na yan.
para balang araw makita mo, mapapakinabangan mo siya. Pero ngayon dapat talaga naglalaan ka para sa kinabukasan mo. And also, para sa stable money at income mo. Okay? Sinasabi rin dito para po sa ibang Gemini dyan, matuto ka na daw mag-let go. Especially here, pagbaba mo, 4 to the devil card. Kailangan daw i-let go mo na yung mga bagay na akala mo good for you pero hindi pala. So you really need to think this through, no? Pag-isipan natin kung ano yung mga bagay na gumagana, ano yung mga bagay na etsapuera na lamang, at ano yung mga bagay na panggulo sa buhay natin. Maaring karelasyon yan, kaibigan, or mga project na hindi mo tinatapos, tapos kubra ka ng kubra ng iba't ibang kliyente kahit hirap na hirap ka na. Sometimes you need to let go of something in order for you to be stable enough. Kasi kung punong-punong-puno ka, naku, sasabog yan, di ba? So make sure na ikaw ay nakatutok sa mga mahalaga lamang. Yung kayang-kaya mo lang dalhin, okay? I'm seeing on my clock 11:11. Make a wish. Make a wish now. I-manifest mo yung wish mo. 11:11. A great, great number for you. The Four of Pentacles being clarified by the Page of Pentacles. Yes, ngayon may darating daw na bago sa buhay mo, no? Sabi dito, isa to sa mga bagay na magpapa-fulfill sa life mo. Parang babalik ang balanse ng buhay mo because itong bagong papasok na bagay will supply the need na kinakailangan mo, whether for you and your family. Example, naghahanap ka ng pagkakakitaan ngayon kasi sabi mo, kailangan ko ng additional budget for this thing. Biglang boom, may nag-arrive na bagong opportunity na kailangan mo daw aralin, kailangan mo daw seryosohin at i-prioritize dahil yung bunga nito ay makakasupply doon sa kinakailangan mo. Okay? Napakaganda nito. Sabi ng yung spirit guides, pangalagaan mo yung alam mong may pakinabang sa buhay mo. May realize mo yan this week kung ano yung mga bagay na dapat mo nang bitawan dahil walang saysay. And this time around, yung mata mo nakatutok sa isang bagay. So, kumbaga, mag-prioritize ka this week ng isang bagay na talaga namang gagawin mo at magbubunga para sa'yo. Okay? Very important ito. In your, what's affecting your current energy, meron po kayong the Queen of Pentacles. Yes, talagang kaching, kaching, kaching is coming into your life. Nakita ko rito, someone will pay you para may magbabayad sa'yo tungkol sa isang nakabinbin na inasikaso mo. Yung iba, meron na talagang kaperahan or financial security, kaya tuwang-tuwa ang pamilya. At talagang you are celebrating kasi nandito na siya. I don't know why. Some of you talagang approved ang loan, approved ang visa, approved ang narinig ko parang pasado sa exam, kaya sobrang saya ng pamilya. It's really about you bringing the swerte, hindi lang para sa'yo, kundi para sa buong pamilya mo. Kumbaga, hindi lang ikaw ang makikinabang sa tagumpay mo dito. Meron din po this time around talagang lumalago na lumalago ang kaperahan. Kung ikaw po ay may negosyo, talagang susulitin mo itong season na ito para maraming mabenta. Marami sa inyo nakita ko may bagong diskarte. Magiging parang reseller ka ng mga pagkain, reseller ka ng mga gadget or anything na talagang mabenta this season. So talagang mayabong ang pera mo ngayon, malawak, malaki, at mayroong kitang kapaki-pakinabang for you. Kaya dito sinasabihan ka, Gemini, na alagaan mo ha. Kung ano man tong blessing na darating na talaga namang happy family life ang meron ka, protect it, alagaan mo, nourish it, make sure na nakatutok ka dyan para dire-diretso yung tagumpay mo patungo sa finish line ng milestone mo. Kitang-kita ko dito yung katuparan ng pangarap eh. Pampamilya, pansarili, pangkinabukasan. It is actually working in your favor. Congrats po. Okay? Clarify natin siya. Queen of Pentacles being clarified by the Emperor card. Emperor card, you are in control. Talagang kontrolado mo ang bagay-bagay. Yung ginagastos, yung iyong trabaho, yung iyong negosyo, talagang nakatutok ka at ikaw yung uri ng tao na very, very wise pagdating sa mga bagay na inaalagaan mo. Nakikita ko rin dito, very, very sigurista ka, palaban ka,
Magaling kang mag-decide, magaling kang magkipaghuntahan pagdating sa mga dapat gawin, no? At ikaw yung punong abala. Napaka-leadership role mo dito, and you are actually pinapakinggan ka kapag kailangan. Ikaw yung tinatakbuhan ng mga tao para sa payo o para makinig sa kung ano yung opinion mo, and your opinion really matters for everybody, no? So talaga namang ikaw ay napaka-busy, yet lahat ng mga bagay ay kontrolado mo. So congrats po, okay? In the area of your near future, meron po kayong the devil card. Sabi dito, wag kang matetempt sa mga temptasyon. Mga inom, alak, sigarilyo, mga gimmick-gimmick ko saan-saan, paggastos ng mga bagay sa online shopping ng walang control. Naku, kailangan daw dito ay disiplinado ka, Gemini, in the near future, okay? Kung ano yung mga bagay na magpapatempt sa'yo, yung magpapatukso sa'yo, iwasan mo yan para yung mga kinakailangan ay mapanghawakan mo ng maayos. Baka kasi masyado kang makampante sa pagdating ng mga ito. Tapos pagdating ng temptasyon, maging hayahay ka na lang at isa walang bahala mo na lang yung naisip mong plano dito. So make sure ikaw ay disiplinado at matuto kang humindi sa mga bagay o taong magpapalayo sa'yo sa iyong mga goals. Kailangan eyes on the prize, eyes on the target. Alam mo kung anong importante, kung ano yung priority, at dapat hindi ka distracted. Okay? Importante yan. Clarify natin. A devil cards being clarified by the Two of Pentacles. Yes, you really need to have a conscious decision. Dapat alam mo kung ano yung mga bagay na dapat mong pag-ingatan at hawakan. May papasok na mga asungot, mga distractions, mga temptasyon. Kaya kailangan alam mo sa isip mo kung ano yung mga mahalaga na dapat kong kapitan. Na talagang totoo at long-lasting ang epekto sa akin kumpara sa mga panandali ang kaligayahan o panandali ang amusement, no? Make sure you know your priority and make a choice. Ito ay talagang decisive move na nag-ugat sa iyong disiplina at wais na pag-iisip. Okay? In your challenge, meron po kayong stubborn and embrace the void. O sabi dito, huwag daw matigas ang ulo. Huwag daw mataas ang pride or ego. Pag alam mong kailangan baguhin, baguhin. Pag alam mong kailangan itama, itama mo. Makinig ka sa mga payo. Makinig ka kapag pinupuna ka. Kasi yan yung mga bagay na dapat mong ma-admit and also matanggap sa sarili mo. Okay? You also have embraced the void. Your true potential is waiting to be discovered. Emptiness, creative power. Sabi dito, mas magandang ginagawa mo yung mga bagay na hindi mo alam, na hindi ka sigurado, out of your comfort zone, kasi doon mo makikilala yung sarili mo. May realize mo na, ay, kaya ko pala. Ay, may talent pala akong ganito. Parang ganyan. Example, ayaw na ayaw mo mag-apply sa kumpanyang yon kasi narinig mo, Englishan daw ang interview. So talagang kahit pangarap mo yan, ayaw mo puntahan. Pero what if pinuntahan mo? You embrace the void. Niyakap mo yung mga hindi mo alam or kadiliman sa buhay mo. Aba, pagdating mo dun, kayang-kaya mo palang mag-English. So, you're gonna realize and discover something about yourself na maganda pala, kaya ko pala, hindi pala ako dapat natakot. So, talagang kinikilala mo yung sarili mo dito. Okay? In your challenge, meron po kayong the Two of Pentacles. Meron ka palang two here telling you alignment sa yung higher self. Talagang ginagawa mo yung nakatadhanang pinapagawa sa iyo sa langit para sa katuparan ng pangarap mo. So talagang nakadestined ito para sa iyo. Okay? Two of Pentacles in your challenge is telling you dapat daw kung ano lang yung kayang hawakan yun lang. Okay? Tingnan mo siya. Nahihirapan na siyang i-juggle yung dalawang pentacle sa kamay niya at wala na siyang time para tumanggap ng mga bagong pentacle kasi hirap na nga siya sa dalawang hawak niya, di ba? So ganun ka din sa personal mong buhay, Gemini. Kapag hindi na kayang gawin, huwag mo nang akuin. Don't overcommit. Don't give yourself too much to the point na hindi mo na kaya. Halimbawa, ngayong Pasko and Bagong Taon, nagbebenta ka halimbawa ng leche flan halimbawa.
hindi mo na kaya, talagang lupaypay ka na for 300 na order, 'di ba? So pag hindi na kaya ng oras at lagpas na at parang feeling mo hindi na swak, huwag ka nang tumanggap. Learn to say no. Alam mo dapat ang limitasyon mo para yung mga nauna mong hinawakan hindi masira, hindi masayang. Learn your boundaries at kapitan mo lang yung kaya mo. Okay? Clarify natin siya. Oops, yes, lumabas. The Magician card, yes. Tungkol to sa mga bagay na kaya mo lamang. Huwag mong buhayin ang sarili mo sa ilusyon na kaya ko tong lahat. No. Baka maapektuhan pa yung performance mo, yung pangalan mo, yung reputasyon mo kapag pinilit mong kayanin yung mga bagay na hindi kaya. Okay? Make sure na kaya mong i-admit sa sarili mo na, ay, hanggang dito lang yung kaya ko. Huwag na tayong tumanggap. O kaya sa opisina, ay, hanggang dito lang ako, sa iyo na yan, trabahuhin nyo yan. Learn to disseminate obligations and responsibilities. Pag hindi sa'yo, wag mong angkinin. Yung magagawa mo lang ang kaya mong i-apply para sa mga bagay na ito. Okay? In your fortune, meron kang tatlo, kunin natin. Grounding, go deep, explore your roots. So ano ibig sabihin nito? Dapat daw kapag napapagod ka, nahihirapan ka, at nawawalan ka na ng pag-asang abutin ang mga wish mo, lagi mo daw isipin, para saan ba yan? Baka para sa anak mo, sa magulang mo, sa ipon, para makapagpadala ng pera, pantusto sa maintenance ng parents, o kaya pambili ng mga essentials for the family kasi naipangako mo. Kung yun ang mga babalikan mo, lalakas ang loob mo. Maiintindihan mo kung bakit ka nagkasakripisyo at nagpapakapagod ng ganyan. Okay? You also have distant thunder, clear the air. Oh, napakagandang message nito. Kung meron daw hindi pagkakaunawaan, halimbawa na misinterpret ka niya, na misinterpret mo siya, kailangan daw linawin agad para walang komplikasyon at problema. Okay? You also have stepping into power. You are strong beyond measure. Yes, kaya mo to. Maaabot mo to. You can succeed kahit na malabo. You can reach your goal kahit na minsan maraming obstacles. Okay? Believe it and it will be yours. In your fortune, meron po kayong the Sun card. The Sun card is the happiest card in all of the tarot. And sinasabi dito na panahon na para magsaya ka. Itong linggong ito, 29 to January 4, gamitin mo tong chance na to para maging maligaya ka. Para abutin mo yung gusto mo, para magawa mo yung mga bagay na gusto mo nang gawin before, pero ngayon lang yung chance. Kasi nga, baka buong taon, sobrang busy mo with a lot of things. So, i-explore mo yung buhay, i-enjoy mo yung experiences mo, and make happy memories. Okay? Napakaganda nito. Clarify natin. Sun cards being clarified by the Five of Wands. Okay, sabi dito, magiging malinaw na rin this week yung mga bagay na malabo no nakaraan. Kung ikaw ay litong-lito, gulong-gulo sa mga bagay na ginagawa mo, the clarity will come. Basta i-enjoy mo lang daw. Baka masyado ka rin daw kasing aligaga and puro ka pangamba, kaya parang nahaharangan din yung cognitive or logical sense mo tungkol sa mga bagay-bagay, kaya ka nalilito. Sabi dito, relax ka muna, magpahinga ka muna, okay? Magbakasyon ka muna para makapag-isip ka ng tama, makapag-recharge ka, para pagbalik mo sa inaasikaso mo, malinaw na sa'yo kung anong dapat mong gawin. Kumbaga, nakapag-relax ka na eh. So, malinaw na sa'yo yung gagawin mo dito. Pero po sa iba sa inyo, nakita ko dito, panalo ka sa isang kompetisyon. May nakita akong ganyan. Parang naglalaban-laban kayo for a certain spot or for a certain prize at ikaw talaga yung nanalo. Parang ganyan. So congrats po. I-claim mo to. The power is mine. The big win is mine. I claim it. I claim it. Sulat nyo po sa baba. It will be yours. In your divine messages, meron po kayong your dreams need a practical plan. Sabi ko nga sa inyo, ang mga plano ay dapat practical. Kayang gawin ngayon, kayang asikasuhin, kaya mo hakbangan. Kasi kapag hindi mo kaya, ibig sabihin, it is not practical enough. Okay? So, kailangan ngayon iniisip mo kung ano yung mga kaya mong ihakbang patungkol sa yung dreams. Okay? You also have it's time to release negativity. Panahon na daw para pakawalan lahat ng nega sa paligid mo. Negang tao, negang energy, negang paniniwala. Kailangan i-flash out mo yan para luminis gumaan ang buhay mo. Okay? In your divine messages, meron po kayong the Queen of Cups. Sinasabi dito, follow your heart. Follow what makes you happy.
Follow your contentment, fulfillment, and satisfaction. Panahon to para bigyan mo naman ng chance ang sarili mo na lumigaya. Okay? Importante yan for you. Clarify natin siya. The Queen of Cups. Nakita ko rin dito, mas piliin mo daw yung tahimik na buhay kaysa magulong relasyon o magulong trabaho, no? Karapatan mo at deserve mo yung katahimikang gusto mo for yourself. Queen of Cups. The Seven of Swords. Yes. Sabi dito, marami ka ng trust issues with a lot of people. Ano? Baka niloko ka before, nasaktan ka before. Alam ng puso mo kung paano siya iingatan ngayon. Kaya sabi dito, magsilbing aral, yun ang nangyari dati tungkol sa mga backstabbers or mga tao talagang liars, manipulators. Kailangan talaga ay natuto ka dyan for you to be able to protect your heart. So ngayon, sa pagsisimula mo ulit, kailangan daw talaga marunong kang dumiskarte na bago sa buhay mo para makamit mo yung gusto mo. Hindi pwede maghihintay ka lang dyan and waiting for, miracles. God has miracles, pero binibigay yan sa, alam mo, yung piling tao. Now, kailangan ikaw mismo kikilos para matupad yung gusto mo without the help of these people na hindi mo mapagkakatiwalaan. Alam ng puso mo kung sino yung katiwa-tiwala. Okay? Use your intuition to make things happen. Okay? Ang outcome mo ito, bigyan mo na kita ng fortune cards. You have yoke, feeling tied down or frustrated. Yes. May mga moments ka na parang hindi ko na kaya, anong gagawin ko? Dapat ba ako magpatuloy pa? You're actually questioning yourself dahil pagod ka or dahil hindi ka sigurado. Pero this time around, mas pagkatiwalaan mo ang sarili mo na kaya mo. Okay? You also have purse, pay attention to your finances. Sabi ko nga sa inyo, mga lumalabas at pumapasok na kapirahan, dapat daw iniisip mo yan with stability and protection. Okay? Hindi pwedeng labas ang pera porque okasyon ngayon ng bagong taon. Kailangan nagpe-prepare ka pa rin para sa mga susunod na linggo or buwan. You have a Ram, a stubborn, aggressive person. Meron daw po sa buhay mo masyadong matigas ang ulo, agresibo. Nako, iwasan mo na lamang siya para hindi masira ang mood mo at ang araw-araw mo. Okay? You have Pig, beware of greed. Mag-ingat daw sa pagkaganid this time. Kung ano lang yung tama, yun lang ang kunin. Walang labis, walang kulang. Okay? Ang outcome ni Gemini for December 29 to January 4, the 5 of Wands. Meron kang dalawang 5 here telling you panahon na talaga ng pagbabago. Pagbabago ng atake, pagbabago ng pananaw, pagbabago ng diskarte pagdating sa stability, pagbabago pagdating sa paniniwala mo sa iyong goal. So, things are changing, things are evolving in your life. Okay? With the 5 of Wands in your outcome, sinasabi dito, hindi worth it ang mga away-away. Hindi worth it na makisali ka sa drama, conflict, or gulo para lang patunayan na matalino ka o magaling ka. Minsan, mas nakakabuti pang umiwas, lumayo, para tilihin mo yung kapayapaan ng puso mo at ng buhay mo para hindi maapektuhan yung mga bagay na inaalagaan mo. May pangarap ka, may goal ka. Huwag mo tong sayangin dahil lang sa silakbo ng damdamin or pataasan ng ego. Kailangan matuto kang maging humble, magparaya, magpaubaya para yung ginagawa mo dito ay hindi magalaw, okay? Para patuloy ka pa rin sa magandang bunga ng ginagawa mo, you have the Page of Wands. Yes, here, telling you a new opportunity or new idea na yayakapin mo para manalo ka sa mga kompetisyon na ito. Some of you, nasa galawan po kayo ng very, very competitive world, no? Siguro marami kang kakompetensya, kalaban sa isang product o sa isang goal. Marami kayong may gusto niyan. Pero dito, makakahanap ka daw ng isang magandang idea o isang magandang plano na tutulong sa iyo para manalo ka sa competition na yan or talagang competitive world na yan. Kasi kaya mo daw. Kaya mo. Kailangan mo lang daw maging matapang at magkaroon ng lakas ng loob na itulay itong bagong plano mo na ito. Okay? But for others, nakita ko dito sa mga gulong-gulo sa isip, maliliwanagan ka daw sa tamang gagawin mo. So you don't need to panic there kasi may sagot ka na kompleto na kumbaga yung gagawin mo. Para po sa iba na may kaaway talaga conflict, ilaan mo na lang daw yung energy mo sa karapat-dapat, sa kapakipakinabang, kaysa makisali ka sa mga gulo na yan. Hindi worth it. Mag-focus ka dito sa importante at valuable. Okay? Okay?
So Gemini, ito po ang inyong December 29 to January 4. Thank you Holy Spirit, Spirit Guides for the clarity and answers. Sa po kayo naka-resonate, comment po kayo sa baba, babasahin ko po yan. Thank you again for watching hanggang dulo Gemini. I love you. This has been James for James Tara PH. God bless everybody.